Naniniwala ba kayo na kung ano nilalagay natin sa isipan, kadalasan, yun ang nagmamanifest sa ating buhay? Minsan dito natin binabase yung mga desisyon na ating ginagawa sa pang-araw-araw. Kung ano yung ating pinakikinggan, pinanonood, pinabasa, yun ang nakaka-impluwensya sa ating isipan. Kaya sa totoo lang, maingat ako sa mga ganong bagay. Kasi gusto ko yung mga pinakikinggan ko, pinanonood, binabasa, ay naaayon sa way of life na gusto ko. Kagaya na lang na ang gusto kong buhay, yung tahimik lang, yung pagkagaling sa nakakapagod na trabaho, yung relax yung isipan mo, yung hindi ako ganong nai-stress. Nung una, ang hirap gawin. Pero napaisip ako siguro dahil ito sa minsan nakafocus ako sa mga bagay na hindi naman kapag-ipakinabang. Yung mga nakikita at nababasa ko sa social media, yung tipong nakakagulo ng pag-iisip. Totoo naman po talaga na magulo rin ang mundo. Lalo na kung doon tayo magpo-focus, kung yun palagi pinakikinggan at tinitignan natin. Pero if we look at the other side, marirealize natin na pwede rin palang maging tahimik, relax, hindi ganong nai-stress. Siguro kung aaralin natin lahat, syempre it wouldn't be perfect, pero at least kahit papaano, ma-achieve natin yung lifestyle na gusto natin. I-share ko po sa inyo ang mga steps na ginawa ko at kasalukuyang ginagawa para maisabuhay ko yung lifestyle na gusto ko, which is slow living, tahimik lang, kagaya na sabi ko, yung relax lang, dahil nakakapagod na po yung trabaho na meron ako. Isa sa mga hakbang na ginawa ko yung pag-filter ng mga information. Hanggat maaari, umiiwas ako sa mga usaping politika. Umiiwas din akong manood palagi ng mga balita. Tama nang malaman ko yung balita ng isang beses lang sa isang araw, pero hindi na yung paulit-ulit. Kasi may mga bagay naman na wala sa aking kontrol. Kaya nagpo-focus na lang ako sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Dapat kontrolado ko ang aking sarili sa pag-filter ng mga bagay-bagay na pumapasok sa aking isipan. Umiwas na rin ako sa mga kakilala ko or mga kaibigan ko na toxic at hindi maganda ang naidudulot sa aking mental health, sa paraang maayos naman at hindi masyadong halata. Umiwas ako sa pagkakaroon ng mga kaaway. Siguro mas tamang sabihin na idinistansya ko na lang ang sarili ko sa mga tao na palagay ko ay toxic. At tinatanong ko rin ang aking sarili kung ako ba ay toxic. Kaya iniiwasan ko rin maging isang toxic na tao. Iniwasan ko na rin yung makipagsabayan, kung anong uso, kung ano ang latest. Inalam ko na lang sa sarili ko kung ano ba talaga ang aking gusto at doon ako nag-focus. Pag may binili akong bagay, sinisigurado ko na yun ay dahil gustong gusto ko at hindi para ipakita sa iba na meron ako nito or para magustuhan nila kung anong binili ko para sa aking sarili. At mas nanaisin ko na lang na maging average, yung hindi napapansin palagi, kumbaga maging masaya kung sa ano mang meron ako at sa mundo na ginagalawan ko. Iniwasan ko na rin ang makipag-agrumento. Kasama rin dyan yung pakikisali sa agrumento ng iba, lalo na't kung hindi rin naman ito makakatulong. Sabi nga nila,
peace of mind is better than proving a point. Mas maganda pa na wag nang ipagpilitan yung sarili mong opinion, lalo na't hindi naman ito tinatanggap ng iyong kausap. And lastly, yung appreciation sa mga bagay-bagay, maliit man yan or malaki. Dapat makita natin yung value dito at ugaling magpasalamat sa araw-araw na biyaya na meron tayo. Tinuruan ko yung sarili ko na mag-appreciate kahit sa maliliit na bagay. Araw-araw kapag tinitignan natin kahit maliliit na biyaya, is nakakaganda ito ng pakiramdam. Kaysa mag-focus tayo sa mga bagay na hindi maganda, nasisira lang ng ating peace of mind. Lalo na't hindi naman natin kontrolado ang mga ito. At syempre, umiwas din ako na ikumpara ang buhay ko sa buhay ng iba. Kasi naniniwala ako na may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. May kanya-kanyang biyaya, may kanya-kanyang pagsubok. Kaya mas maganda mag-focus sa sariling buhay at enjoyin ang mga bagay na meron tayo. Kung sino tayo at kung saan man tayo naroroon. Pero syempre at the same time, gumagawa rin tayo ng paraan para mag-improve ang ating buhay. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood sa ating Slow Living Vlog.